Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandes Vlog. Ito. Nako. Talagang matindi ito. Itong si Atty. Panelo. Ang sabi niya, kaya ayaw umuwi. Itong si Arnie Tevez na leader ng terorista. Dahil hindi pinakitaan ng patas na laban, mga kaibigan. At anong pinakita nyo dito? Ha? At bakit nyo pinakitaan ng hindi patas na laban? Hindi tuloy makasingil. Hindi na uwi, ano? Laman ng video na yan, mga kaibigan, ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Ako po'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan na vlog na ito at nang sa ganun po, lubos nating maunawaan. Eto na, mga kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Nang wala pa kayong talagang masasabing ebidensya na ipinadaan sa hukuman, lalo pa yung pagiging terrorist. O kaya tuloy, tingnan nyo, ayaw umuwi. Kasi from the very start nga, pinakita nyo na hindi pantay ang labanan. Parang wala akong masabi Unang-una, anong naging basis yung sinasabi nila nangyari sa Negros? Teka muna. Alam niyo na ba kung ano nangyari doon? Have you prosecuted people who committed the crimes alleged to have been committed there? May na-convict na ba? Kasi you just don't classify somebody a terrorist unless merong kang ebidensya. At ang isa sa mga matitinding ebidensya, yung ikay idinimanda, at nakonvict ka at napatunayan na ginawa mo nga yung mga di umano. Aba mukha yatang questionable sa akin yung designation na yan. Kasi merong proseso yan Parang hindi ko makita yung naging basis niya. Dati na nga nagka-problema kayo dyan by classifying him as a murderer, as brains of the murders committed there. Nang wala pa kayong talagang masasabing ebidensya na ipinadaan sa hukuman, lalo pa yung pagiging terrorist. O kaya tuloy, tingnan nyo, ayaw umuwi. Kasi from the very start nga, pinakita nyo na hindi pantay ang labanan. Pareho rin yung nangyari kay DG Bantag. O kaya ngayon, wala kayong ma-prosecute. Parang sinayang lang natin lahat ng pera ng gobyerno, yung mga salita nyo, lahat ng mga... Ayaw ko ba? Sabi dito. Alam po ninyo, yung mga sinasabi ng council na yan, sinasabi lang on the basis of evidence, yung nangyari doon. What evidence are you talking about? Witnesses came out and alleging that Tevez is a mastermind. was Was a mastermind. a mastermind. My question is, these are allegations. Allegations are not proof. Madaling mag-allege. Moreover, those who allege that have retracted their statements. O paano? Paano na yung constitutional presumption of innocence? Sinira nyo na. Sino ba mga miyembro niyan? Mga abogado ba yan? Would you know the members of this council? Hindi ko maintindihan itong mga ito. So you think, Attorney Sal, walang basis po? Kung NPA yan, may basis. Dahil matagal na nilang ginagawa yan at marami ng mga conviction sa kanila dyan. Ito wala nga Hindi yung mga halos ma-indimanda. Tagal-tagal bago nila indimanda. Kasi, Sino ba? Wala ba nakalagay dyan kung sino mga miyembro niya? wait lang po. Ay, nako. Kasama yung mga government officials dito, Attorney Sal. Ay, cool. Executive Secretary, DOJ,
Kaya pala. Kaya pala may DOJ secretary dyan. Yun ang naghahain ng na maging terrorist eh. No wonder. Oh, now I can understand. Okay, alright. Yan naman mga kaibigan, napanood nyo ang kaunting video clips. At shout out, Easy Minay, ipahintulot. Maraming salamat po sa paggamit ng inyong ikangay accounting video clips. Eto, talagang live na naman tayo mga kaibigan. Kumusta po kayo? Nandito na naman tayo at tayo ay may tatalakayin na naman. Mainit, masaya itong ating pagtatalakay mga kaibigan. Disclaimer lang po. Kung nagustuhan nyo po itong aking sa panonood dito sa aking YouTube channel, maraming salamat po. At kung hindi nyo nagustuhan, dahil yung mga basher na matagal na diyan, walang problema. Hindi ko po kayo pinipilit na manood. Ang pinto po ng aking channel ay bukas para ika nga po'y tumakbo kayo sa ibang channel. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Nagpapaalala lang po ako. Napagkat mga kaibigan dito sa aking YouTube channel ay wala akong ibang ginagaya because they have my own identity. Mga kaibigan, wala po tayong ginagaya. Sapagkat itong mga bashers na ito, mga mahal natin itong bashers na ito ay ginagaya ako dito sa mga kampo ni Tibes na ika nga po dapat ganun ang pag-vlog ko at dapat doon ako nagbablog sa kanila. Pinipigilan nila ako dito. No way! No way! Hindi nila ako katulad na nababayaran ang prinsipyo, lalo na ikaw na ika nga po'y nagpapahiwatig na tigilan ito at doon ako mag-vlog sa kabila. No way! Basura yan. Hindi mo katulad na nababayaran din ang prinsipyo. Okay, alright. Napadaanan lang po natin mga kaibigan. At heto, suriin muli natin. Itong nasa larawan, yan po si Atty. Panilo. Ang ikang ay membro din na nasubrahan ng talino. At diyan po, makikita po natin na kasigbay, katabi sa larawan, itong leader di umano ng terorista. Iba na ang sikat, di ba? Talagang magkasama na naman sa larawan. Talo tayo. Sila ay laging sikat. Tayo ay pusikat. Talagang nandyan na naman, di ba? Bena mga kandis, dito po at ating i-highlight ay napakadami po na naman binitawan dito ni Atty. Panilo na laban ho sa pamahalaan, laban sa DOJ, at itong pinaninindigan niya na walang ebidensya, na dapat walang kaso itong kanyang ika nga po best friend na si Arnie Tibes. At isa pa, namumroblema siya dahil hindi siya umuwi ng bansa Sabi nga niya, tamo, kaya ayaw umuwi yung tao dahil pinakitaan nyo ng hindi patas na laban. Parang bata lang, ayaw umuwi. Bigyan nyo ng tinapay, Atty. Panilo, uuwi yan. Paano? Kasi namumroblema, hindi makakasingil. Kaya problemado, diba? At bibigyan po natin ng pagtatalakay lahat yan. Kung hindi pa natin mabigyan ng pagtatalakay lahat, ay naubusan po tayo ng oras. Dito, sa sinasabi niya, talagang nanindigan ho siya na ika nga po'y walang dapat kaso ito at walang ebidensya. Sabi nga niya sa hukuman nga, kaya nga matagal, sa DOJ nga, kaya matagal na pa ilang kaso ay dahil ika nga po ay wala talagang ebidensya. Nako po, Diyos ko po, Rodi, mabagin. Talagang matindi to, Magkano? Talagang matindi. Alam kaya nito, kaya kung bakit nadidili ang kaso, dapat alam nito Hindi ko dapat ituro na dito kung bakit nagkaroon
Ito yung normal na kalakaran ng kaso eh. Lalo na pag ganitong mga kilalang tao. Bagkus alam naman niya yun eh. Di ba? Hindi ko alam kung bakit nasasabi niya yun. Hindi ko na kailangang ipaliwanag dahil alam niya yan. Nagbubulag-bulagan lang sa katotohanan. Alam nga naman, paghuli mo ng tao, mag-file ka ng kaso agad. Yan ba ang gusto mo mangyari? Para magkaroon ng technicality. Di yan po sa korte. Para magkaroon po ng hindi magkaroon ng probable cause. Hindi mo kayang diktahan ng DOJ. Sapagkat dinidiktahan mo ang DOJ. Dito na lang sa iyong mga punto. Scripted yung mga binabasa nyo dyan. Buti ako pa nagbablog. Ito, totoo na wala akong binabasa. Mga kaibigan. Sapagkat pinag-aaralan ko eh. Kasi wala po akong alam. Bagkus magkakaroon po tayo ng kaalaman sa ating pagsasaliksik, mga kaibigan. Wala akong binabasa dito. Ba't makikita nyo ang pinagbabatayan ko, ang video na yan ay related po at naangkop ang ating pagtatalakay. Bakit ko gustong bakit ko ika nga po yun? Nasabi yun kung bakit wala akong binabasa dito. Dito sa video na yan, hindi ko lang naipakita. Siguro yung iba nakuha lang yung kaunti. Ay scripted eh. Talagang tinitira niya dito ang DOJ. Sa pamamagitan po ng pagtira dito sa DOJ, hindi ko alam kung anong kinagagalit ito kay Boyeng Remulla. Siguro gustong maging gustong maging maging DOJ secretary. Ay hindi naman qualified. Pambihira. Ay tumuloy tayo doon sa sinasabi ko. Ako wala talagang binabasa dito na hindi ito po scripted. Bagkus pinag-aaralan ko, mga kaibigan. Siya tingnan nyo diyan sa video na yan. Kasangkot yung isang babae na ika nga po yung nagtatanong. Sapagkat ang angas, di ba? Sino ba? Sino ba yan? Yan ba ay mga abogado? Yang member ng council lang nagdeklarang yan? Maliwanag po. Sinasabi diyan. Sabi niya, basahin mo kung sino yung mga yan. Yan ba yung abogado? Binasa. Binasa no nga kasama niya dyan babae. Alam ko, marami yan. Yung mga na council diyan. Yung member ng ika ngayon nagdeklara bilang isang terorista. Itong si Arnie Tevez. Sabi niya, abogado yung ba yung mga yan? Sabi niya. Basahin mo nga kung sino yung mga yan. Sabi niya, antindi, di ba? Ngayon, binasa. Ay, obvious na obvious. Ang binasa lang ng pangalan. Kahit ulitin niyo importanteng malaman natin ito. Talagang niluloko tayo nito. Ang binasa lang ng pangalan ay itong executive secretary. At itong si DOJ. Binasa ng babae. Pag sabi ni Panelo, sino ba yan? Abogado ba yung mga yan? Nagdeklarang yan? Sabi niya, ulitin ko ba siya kung inuulit-ulit ko? Kasi gusto kong maintindihan nyo. Ang gusto kong ipunto dito. Ito, ay binasa ng babae. Executive Secretary ay member ng council at DOJ Secretary. Ay sagot niya, patay na kaya pala. Sabi niya, maliwanag na scripted. Ang dami ng member ng council ng ikangapoy dito na nadeklara sa pagiging terorista. Ang binasa ay dalawang pangalan. Member ng DOJ, nakalaban niya. Tapos, itong executive secretary na ikangapoy cabinet member. Tapos, sasabihin niya ang kumit niya, kaya pala talagang pinapahiwatig niya na may galit siya sa DOJ. Ang gusto ko pong ipunto dito. Ang daming pangalan hindi binasa Dalawa lang ang yung kalaban niya ang binasa, mga kaibigan. Ang gusto niyang ipunto dito, kaya nadeklara. Kaya nasabi ko yan. At talagang hinimay-himay ko sa inyo. Ang gusto niya pong ipunto dito, kaya nadeklara itong kanyang best friend na si Arnie Tevez sa pagiging terorista.
ay dahil muro-muro, dahil ang mga nadeklara ay nga po ay galit. Pinapalabas niya na walang ebidensya dito. Nadeklara lang ito sa pamamagitan ng sariling persepsyon nitong DOJ, mga kaibigan. Kung may galit ka sa DOJ, Attorney Panelo, dahil gusto mo na ikaw nga po siguro maging DOJ Secretary, huwag mong idamay dito ang kaso. Tumingin ka sa ebidensya. Huwag sa silakbo ng puso, isantabi mo yan. Dahil alam nyo naman, bilang isang abogado, dapat huwag isama ang galit sa kapwa, bagkos tumingin sa ebidensya. Iba ang nangyayari dito Pinipersonal mo ang DOJ. Pinipersonal mo ang umahawak dito sa ikangay sa kaso ni Arnie Tevez. Kaya ngayon, ang gusto mong ipunto dito, kakampi ka, diyan ho, kay Arnie Tevez. Kahit may ebidensya, sasabihin mo, walang ebidensya. Mga kaibigan, bantayan po natin ito. Pag ito ay tumakbo ho ng ikangay senador, alam naman natin na hindi ito tatamahin. Bantayan po natin, basura natin ito, mga kaibigan. Dahil kung ito po ay tatakbo ng senador at ito ay manalo, alam na natin hindi mananalo at pasusulduhin ng taong bayan, kita mo, yan ang isusupli sa atin kapag yan po ay naglingkod sa ating nga po ay pamahalaan. Pag yurak sa justice system, paniwalaan siya. Sapagkat ang gusto niyang ipunto dito, gustong paniwalaan siya. At ang ating pamahalaan ay gusto niyang ideklara na nga po'y walang kwenta, mga kaibigan. Katulad nga po ng nasabi ko, hindi natin nga'y hinahangad dito na kumampi dito sa Digamo case. Hindi natin hinahangad na kumampi ito sa DOJ. Kahit minsan lang, dapat sumagi sa kanyang mga isipan na nga po itong salitang ebidensya. Sapagkat naghahanap po siya ng mga ebidensya kahit isa. Sa kanya pong gustong ipunto. Kahit isa ay walang ebidensya. That's why nagtatanong nga siya. Sabi niya, alam niyo ba ang nangyari doon sa Negros? Para bang pinapalabas niya dito na walang nangyari. May nangyari man. Nga po yung para bang alam na, nagkukunwaring hindi alam. Para lang malihis ang isyo, mga kaibigan. Ang galing ng taktika, no? Subalit hindi naman makalusot. Alam niyo mga kaibigan, itong taong ito ay nga po ay pinag-aaralan niya lahat. Subalit hindi natin alam. May ebidensya naman tayo. Sabi nga, nahihirapan siyang maningil. Dapat singilin niya na. Kaya't nasabi niya nga po, pinakitaan niyo ng hindi patas na laban itong si Arnie Tevez, kaya ayaw umuwi. Yun tuloy, nahihirapan siyang maningil. Yung topic natin kahapon, ay inamin niya doon. Diba, dapat sisingilin niya. Subalit hindi niya masingil. Paano niya masisingil? Mga kaibigan, napakaliwanag po sa video na topic natin kahapon. Nagbabatay po tayo doon. Kung hindi mo sinakala siguro nito, tapos na, off the air na kaya nasabi niya yun, nahuli tuloy, mga kaibigan. Paano kasi nagtatanggol ng palihim? Malalaman din naman ng taong bayan. Mga kaibigan. Alam niyo mga kaibigan, napakadami ng sinabi niya diyan sa video na yan. Hindi na natin binigyan ng pansin yung iba. Dahil yung iba natalakay ko na, paulit-ulit na natin talakayin ito. Ang ating gusto lang ipahiwatig dito, siya ay kumukontra sa pagdeklara ng terorista dito kay Arnie Tevez dahil walang ebidensya. Ang dami niyang sinasabi diyan. Huwag nating pansinin niyang basura yan. Ganito nga, namomroblema siya dahil si Arnie Tevez
ay pinakitaan na ika nga hindi maganda. Kaya, yun tuloy, sabi niya, ayaw nang umuwi ng bansa. Oh. Kaunin mo kaya, bigyan mo ng tinapay para umuwi. Uto parang bata. Oh, Attorney Panilo. Ha? Mga, parang bago lang itong abogado kasi. Ang gusto ko ipahiwatig din dito. Parang bago at batang abogado. Kung ika nga po'y humarap at ika nga'y magbigay ng salubin sa kaso. Alam niya naman na dumadaan sa legal na paraan. Kung hindi man siya mapauwi at kung hindi man siya umuuwi ngayon ay may dahilan. Unang-una sinasabi ni Arnie Tibes na siya daw po ay may banta. Kaya hindi umuwi. Naniniwala naman siya. Di ba? Naniniwala naman ito. Ay si Attorney Panilo, kayang-kayang paniwalain, di ba? Ba't hindi man lang siguro nasagi sa isip nito ni Attorney Panilo ang tunay, pinakatunay na dahilan kung bakit nandun pa siya sa ibang bansa. Ang akala siguro nito ni Attorney Panilo sa lahat ng araw, sa lahat ng oras ay talagang mananatili sa ibang bansa itong si Arnie Tibes at hindi mapoproseso yung kaso sa legal na paraan. Itatak mo ito sa kukote mo. Magigising ka, Attorney Panilo. Isang araw paggising mo, lalabas at ika nga po'y lalabas sa social media ang warrant of arrest ay ika nga po'y ipapahiwatig nakasad sa warrant of arrest na kailangang arestuhin na itong si Arnie Tibes. Intayin mo. Hindi ba man lang sumasagi sa iyong isipan na Attorney Panilo? Kaya, ika ngayon nandun pa siya sa ibang bansa ay hindi pa maaresto? Dahil wala pang legal na warrant of arrest. Wala pang legal na pag-aresto. Intayin mo. Ito, inuulit ko, intayin mo. Pagising mo yung warrant of arrest. Saka lang maaresto yan. Ibig ko sabihin mga kaibigan, iba ang nasa isip niya eh. Hindi man lang nasagi yung ganung mga bagay eh. At pinapaliwanag niya sa tao na ito ay walang kaso. Dapat hindi kasuhan. Kaya that's why tinatapik po na ito natin ito para nang sa ganun maharang natin ang mga sinasabi niya. Ang galing ano. But by na mga Candles, yung ibang sinabi niya katulad din na sinabi ko ulit, basura, huwag na natin bigyan ng pansin. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pagpalain po tayo lahat. Dayan po sa comment section. Ika nga po, pwede po tayo mag-iwan ng public opinion. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.